Gusto mo bang kumita na hindi ka laging nagtatrabaho? Yung nagkakaroon ka ng tinatawag na passive income at ini-enjoy mo na yung buhay mo. Yung tipo bang pwede kang kumita na hindi ka pagod at syempre hindi ka stress. At last, nais mo bang malaman ang sikreto na kumikita habang natutulog? Kung yan ang interest mo, you got to finish this video. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, talagang medyo I need your full attention. I need your full attention. Give me at least 1 hour. Isang oras po ang pag-uusapan po natin dito. Sa loob ng isang oras, mababago po ang iyong financial perspective, mababago po ang iyong financial outlook. Kaya nga kumuha na kayong papel, ballpen at bigyan mo ko ng undivided time and attention. Tanggalin mo muna yung gadgets mo because this will literally change your way of thinking. So, paano ba makamit itong pwede kang kumita na ika nga hindi ka stress, hindi ka pagod at habang ikaw ay natutulog? At bakit ko muna sinasabi na kailangan nating gawin ito? The reality is this: the moment you and I stop working, we stop earning. Do you agree? Type agree sa comment section kung kayo nag-agree. Pag tumigil ka na sa kakatrabaho, wala ka ng income. Kailangan dumating po tayo sa punto ng ating buhay na kahit tulog ka, kahit na ikaw ay tumigil na sa trabaho, may pumapasok pa ng pera. Ito ang realidad. If you do not have the power, wala kang kakayanan na ikaw ay kumikita habang ikaw ay tulog, habang ikaw ay nagbabakasyon, ikaw ay nagpapahinga, talagang wala kang kakayanan na kumita. Forever, you need to work for the rest of your life. Because the moment you stop working, you stop earning. But we don't stop spending. So ito yung mapait na katotohanan. Kaya huwag kayong mabahala sa episode na ito. Pag-uusapan natin anong kailangan po natin na malaman, bakit importante na kailangan nyo malaman at anong gagawin po natin. So, ang solusyon po, you and I should learn, L-E-A-R-N, how to create a money-making machine. Imagine mo na parang ka mayroong taga-imprenta ng pera, na may parang ATM ka sa loob ng bahay, anytime nag-withdraw ka, hindi na ubusan ng pera. Gusto mo ba yun? Nako, type gusto sa comment section kung gusto mo. For me, a money-making machine, ano ba talaga? It's a system. It's an income source that generates consistent income with minimal effort. May effort man, minimal lang. Like for example, may passive income ka, may investment ka, may rental properties ka, may online business ka. Ang dami papasukan. Kaya ito lang, bakit importante na magkaroon tayo ng money-making machine? Simple lang, financial independence. Hindi ka pwedeng magiging financially free pag ikaw ay depende sa tinatawag nating active income. Sa active income, you work, you get paid. Sa passive income, you stop working, you still get paid. So kung gusto natin sa passive, huwag tayo lang sa active. Agree? Number 2, syempre, pag meron na tayong money-making machine, wealth accumulation, pinag-usapan natin. Pwedeng dumagdag at dumagdag ang ating income. Kasi nga, imagine mo, kahit minigil ka na, tulog ka, nagbabaksyon ka, may pumapasok pa rin pera. Number 3, diversification. Alam mo naman, parati ko tinuturo sa inyo, never put your eggs in one basket. Hindi lang sa pag-i-invest, pati sa income source. You cannot rely only on one source of income. The reality is this: pag one source ng income mo, active income lang, you stop working, you stop, diba? Stop na. Pero pag passive, di ba marami kang income sources, may active ka, may passive ka, ang dami. That's the reason I'm sharing this with you right now. By the grace of God, over a period of my existence, I've already created 12 income sources. And then, ang kagandahan dito, pag meron ka ng tinatawag na money-making machines, you will have more free time. Di ba? Para sa hobbies mo, sa gusto mo, yung talagang gusto mong gawin. Ano naman po ang negative side pag wala kang tinatawag na money-making machine? Honestly, vulnerable ka. Oras na tumigil ang income, titigil ang lahat. Diba? Alam na po na nangyari sa pandemic. Diba? Noong March 2020, nung nag-lockdown, ang dami pong apektado. Kasi the moment you stop working, wala nang tinatawag na income na pumapasok. Number 2, limited ang mga choices mo. Since walang perang pumapasok, limited pagbili mo, limited ang investment, limited ang choices mo. And then wala kang financial freedom. And then time freedom. Kasi nga you work for someone and then you cannot take time off. Kasi the moment you stop working, you stop earning. And syempre, financially stress. Syempre, pag walang pera, diba, walang pumapasok, stress po tayo. At di ka makakapag-retire. That's the bottom line. Hindi ka makakapag-retire. Pag-usapan mo muna natin yung way of thinking mo. Okay, when you say way of thinking, I don't know if you will agree with this statement. Your way of thinking will dictate your way of living. Wrong way of thinking, wrong way of living. Right way of thinking, right way of living. Kailangan po, tama po ang ating perspective. Perspektibo po natin bago tayo mag-umpisa. Number 1, I challenge you to stop thinking negatively. O kung gusto mo talagang magkaroon ng money-making machine, yung mindset mo, check mo. Huwag mo isipin, what if it does not work? What if malugi? Ay, naku, nakakahiya. What if kung mag-fail ako? Kung yan ang parating iniisip mo, yan talaga mangyayari. So we like it or not, our mindset is programmed to think negatively rather than positively. We're focused more on the problem rather than thinking of the solution. Kaya nga kailangan labanan po natin yung way of thinking natin. Alam mo, ito lang ka-reality. Let me talk to you. Negativity is a thief of hope. Kaya nga, it's very important for you to guard your thoughts and reclaim your dreams. Paglaban mo ang iyong pangarap. Let's go to number 2. The second thing that you need to learn is stop limiting yourself. Parang sinasabi mo, ito lang kaya kong gawin eh. Baba talagang bayad sa
sa akin eh. Wala kasi akong master degree. Minsan minamaliit natin talaga ang ating sarili. Parang no offense man, ito lang, I don't know kung meron kang tinatawag na impostor syndrome. Minsan yung impostor syndrome na ikaw mismo ang sumisira ng iyong pangarap sa buhay. Like for example, pag may nakita kang umaakit sa stage, ang galing nila, pero hindi para sa akin eh. Para sa kanila lang yan. May ganun ka bang way of thinking? Guilty ka ba? Kung guilty ka, pakitype lang the word called guilty sa loob ng comment section. But this is what I've realized in life. No? Alam mo, the only limitations around you are the limitations you only tell yourself. Yung parang nililimit mo yung sarili mo, ay, wala kang pinag-aralan, mahirap lang ako, I'm just a poor boy from a poor family. Dapat maging ambitious ka na talagang nakikita mo na darating ang panahon na marami kang taong matutulungan. Please do not limit yourself. Number 3, kung gusto niyo magkaroon ng money-making machine, start looking for income opportunities. Maghanap ka. Pag nangarap ka, huwag kang nangarap lang. Diba? Kung nag-ambisyon ka, huwag ka lang mag-ambisyon lang. Dapat may drive ka na maghanap ka talaga. Kung gusto mo maghanap ng income opportunities, ito lang sabihin ko po sa inyo. This is what I've been doing for years. Find problems of other people and try to help solve the problem of other people. Ito lang po problem and then solve, magkakaroon ka ng opportunity. Problem, solution, opportunity. Next, find an opportunity that has a growing market. Dapat po, ang hinahanap po nating opportunity right now, sunrise market, hindi sunset market. Yung pataas, hindi yung pababa. So mag-observe kayo based on your, kayang mga sunrise industry. Definitely, anything that is online is a sunrise industry. Learn everything online. Nako, grabe. Online selling, online vlogging, lahat, posting, di ba, social media, digital, AI, grabe. Yan ang growing market. And then last but not the least, para magkaroon ka ng money-making machine, find an opportunity that is based on your strength. Yung kalakasan mo, kagalingan mo. Huwag kang papasok sa isang bagay na hindi mo alam. Because pag hindi mo alam, hindi ka magiging successful. When I say get comfortable talking about money, honestly, ito lang, I want you to be honest with me. Tanungin kita ngayon, para sa'yo, ang pera ba, madaling kitain, mahirap kitain? Pakitype sa comment section. Madali o mahirap? Pag sinabi mong mahirap kitain, chances are, yung way of thinking mo negative ba? Or number 2, baka kulang lang ang iyong kaalaman. What do I mean? Mahirap kasi gawin ang isang bagay kapag hindi mo alam. Tama o mali? So, ano solusyon? Ang solusyon, alamin natin. Tama? Matuto. Kasi pag natuto ka at inalam mo yan, dadali na po siya. Mahirap lang naman pag di mo alam, pero pag natuto ka madali. Mahirap lang naman mag-drive pag di mo alam, pero pag natuto ka madali. Mahirap lang naman magnegosyo pag di mo alam, pero pag natuto ka madali. Mahirap lang mag-invest pag natuto ka madali. So, ano solusyon? Matuto. Pag natuto ka, dadali. So, starting today, para magkaroon tayo ng money-making machine, I want you to change your mindset about money. Because if you change your mindset, you will change your financial life. I want you to charge what you are truly worth. Huwag kang mahiya na maningil. Deserve mo naman eh. Ito yung tunay na deserve ko to. Yung binibigay nating value sa ibang tao, hindi yan ang binabalik na kabayaran po sa atin. Like for example, pag pumunta ka ng job interview, binigyan ka ng offer. Kung ikaw, ang value mo, ang feeling ang value mo, like for example, is 100,000 pesos a month. Tapos, may lumapit sa'yo at sinasabi, I want to pay you minimum 15,000 pesos a month. Since ikaw, alam mo yung value mo, 100,000, the question is, will you accept that offer? Yes or no? Pakitype sa comment section. Chances are you will say no. Bakit? Alam mo kasi ang value mo 100, na babayaran kang 15K. Hindi ka titigil until such time you found someone who's willing to pay you 100 and more. Agree or disagree? And what if naman, no offense, feeling mo value mo 15K? The moment the first person who offers you 15K, you will accept it. Because sa tingin mo, yan lang ang halaga mo. Nagigets nyo? The reality is this. People are only going to pay you based on what you think you are worth. Babayaran ka sa halaga na feeling mo kung anong deserve mo. Grabe ba? Grabe ba tong session natin na ito? Grabe. Type grabe naman sa comment natin pagka grabe. No? Una, kung gusto nyo talagang magkaroon ng money-making machine, ang unang ayusin muna natin yung sarili natin. And one of the greatest thing that really hinders us from creating and starting a money-making machine is the word called what? Fear. Number 1, fear of rejection, fear of failure, or fear of failure, sulat mo. Fear of starting a business, di ba? Sulat yan. Fear of starting a business. So, sulat mo. And I want you right now, as you write down, choose one fear, one matinding fear. Kanyari, fear of failure, pinili natin. Ito yung gagawin mo. I want you to offer me 3 solutions on how you can overcome fear. So, 3 solutions. Number 1, learn. Matuto tayo. Nakakatakot lang naman na sumubok pag di mo alam, pero pag natuto ka madali. Tama? Number 2, read and watch.
Diba? Read books about business and watch videos about business or listen to podcasts. Yun, that's number 2. Number 3, find a mentor. Sulat mo. Find a mentor na magtuturo sa iyo kung paano ka mag-umpisa para di ka matakot. Tama ba? So ngayon, ito yung fear of failure. Sulat mo, learn, read and watch and listen. And then number 3, find a mentor. I'm Mr. Gerald Bautista. I will be your speaker for tonight. And pag-uusapan po natin, sino nga po ba si AYS, paano ito makakatulong sa atin, at same time, paano natin ito magiging livelihood, no? Or income generating platform para po sa atin. Okay, so ito pong ating pag-uusapan ngayong gabing ito ay may kinalaman po sa pagnegosyo ng technology. Yan, kagaya nga po ng sabi kanina ni Mr. Chinkitan, na napakagandang opportunity kung ang negosyo mo ay may kinalaman sa technology at the same time nagsosolve ng problema. Tama po ba? At hindi lang po problema ang nasosolve, no? Ang kagandahan din po nun dahil may technology na nakasolve ng problema, meron pa mga taong nabibigyan ng trabaho. Ayan po yan. So yung mga questions po ninyo, isulat nyo po muna sa inyong mga notes, right? Maski note nyo po sa inyong phone or pwede po sa mga papel. At mamaya po, sasagutin po natin lahat yan pagkatapos ng ating presentation. Alright? So nandyan po mamaya si Sir Lian, our Chief Operations Officer. Siya po ang sasagot ng mga katanungan po regarding AYS. And ngayon po ako naman, my goal this night is to share to you ano nga po ba ang kagandahan ng konsepto ng AYS at paano ito makakatulong sa atin. Okay? So ready na po ba ang lahat? Okay. So kung ready na po ang lahat, simulan na po natin ang ating presentation. Ayan. Ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito ay may kinalaman sa online booking space ng ating bansa. Ibig sabihin po nun, ito po yung klase ng mga nangyayari sa loob ng ating app. Ayan, o sa loob ng ating smartphones. Ayan po yun. So sino po dito ang nakapag-try na makapag-book online? Ayan, o makapag-try na ng mga online booking or familiar sa mga online booking. Alam niyo po, ladies and gentlemen, in order for us to understand yung future at yung opportunity na nasa harap po nito, syempre, kailangan po muna nating lumingon sa nakaraan, di po ba? Ayun po yun. So, ating po pag-usapan, ano nga po ba yung mga predecessors ng online booking space dito sa Pilipinas? Ayun po yun. So, una-una, ang Grab po ang nag-start ng online booking platform dito sa ating bansa. At ito po ay galing sa Malaysia. Ano? At ito po ay nagsimula sa Pilipinas ng 2013. Ang ginawa po ng Grab, siya po ay ang nag-disrupt ng local toxic taxi culture dito sa ating bansa. Ibig sabihin po niyan, kung dati, pag tayo sasakay po tayo ng taxi, meron munang konting interview. Pag hindi tayo nakapasa, hindi tayo makasakay ng taxi. Tama po ba? Meron po bang nakapagtayo na nandito? Yung tatanungin ka, saan ka pupunta, magkano binabayad mo doon, di ba? Okay lang ba magdagdag ng 300, di ba? May mga ganyan. Kaya ang mahal-mahal talaga mag-taxi noon. Kasi problema pa, yung driver minsan masungit. At the same time, yung sasakyan, amoy yosi minsan. Tama po ba? Ngayon, ang maganda po sa Grab, inalis niya lahat yun. Ang ginawa po ng Grab is, malinis na sasakyan, amoy bago, mabait na driver, at hindi namimili the moment na sumakay ka. Kasi bakit nakabook na? Ayun po yun. Kaya Grab is very synonymous sa buhay natin mga Pilipino na napalitan na niya yung term for transportation. Halimbawa po, dati, noong panahon ng 90s, no? O ng mga year, actually mga yan mga 80s and 90s. Pag kami mga magkakaibigan, yung nagkakentuhan, sige, punta ako dyan, magta-taxi na lang ako. Ayan, tama po. Ngayon hindi na uso yan. Sige, mag-Grab na lang ako papunta dyan. Madali lang yan. Di ba? May mga ganyan ako. Kumbaga, yung pangalan ng Grab, nakadikit na siya into conversations and actually it's part of the culture na. Tama po ba? At alam niyo po mga kapatid, hindi lang po yan. Nandiyan din po ang Lalamove na kung saan nag-disrupt naman ng slow delivery dito sa ating bansa. Ayan, how many among you ang nakapag-try na po na mag-book sa Lalamove, di ba? Ang bilis at ang convenient. At kagandahan po niya, nandiyan din ang Foodpanda na pwede ka rin online booking ng mga pagkain at dinisarap po niya ang sloppy food delivery dito sa ating bansa. Na kung dati, naliligaw yung rider dahil wala nga pong mapa at inaabot na lang 1 oras, 2 oras bago dumating malamig na yung pagkain, dito sa atin, ang maganda po niyan, dahil po sa Foodpanda dito sa Pilipinas, yan po, mabilis na lang, within 15 to 20 to 30 minutes, darating na ang pagkain mo. Siyempre, nandiyan din ang Shopee. Sino ba naman ang hindi may kilala sa Shopee? Tama po. Na siya naman ay nag-disrupt ng high pricing o yung mga patong-patong na mga produkto na binibenta sa merkado. So ngayon, nagkaroon po ng chance ang mga Pilipino na makabili ng better pricing opportunities, no? Kumbaga po, kung tayo po ay mag-check sa online or pwede mag-offline, kung mas mura sa online, edi mag-online na lang. Tama po ba? Ayan po yun. At ito po ay galing sa Singapore noong 2015. Alam niyo po, itong mga pinag-uusapan natin ng mga apps na to, hindi naman po talaga sila sikat pa bago mag-pandemic or papasikat pa lang sila. Tama po ba? Pero meron pong nangyari. Nagkaroon po ng tinatawag na bali-balita na magkakaroon na meron daw na sakit at the same time nagkaroon po ng pandemic at lockdown dito sa ating bansa. At karamihan po sa ating mga Pilipino, halos lahat po ng sambahayan sa Pilipinas ay napilitan mag-adapt sa digital space. Tayo po lahat na-introduce sa digital space dahil pag di natin nagawa yan, hindi tayo makakausad ng buhay natin. Tama po ba? Kaya dahil lahat nag-smartphone na, dahil doon po nag-aaral ng mga bata, tama? Doon din tayo ma-order ng pagkain, doon tayo nag-online shopping habang sa bahay, at doon din tayo nanonood ng mga paborito natin mga palabas, at doon tayo nag-aaliw-aliw gamit ang social media. Lahat po tayo natuto ng gumamit ng smartphone. Actually ka po kahit po yung mga senior citizen, nag-i-smartphone na din. Tama po ba dati? Hindi. Pero ngayon napilitan silang lahat. Ngayon ang kagandahan po niyan, sumikat din syempre yung mga pwede mong i-connect sa smartphone, which is ito po mga apps na ginagamit po natin. Pero alam niyo po ba, because of this scenario, dahil tayo po lahat ay na-involved sa online bookings or sa digital space nga po, napansin natin yung trend, kung nabubook na ang transportation, ladies and gentlemen, at pwede ka na mag-book ng pagkain, at pwede ka magpa-deliver, at pwede po tayong mag-online shopping, ano po kaya ang next na ibubook ng mga Pilipino na kung saan
ating tatangkilikin. Kaya tama po ba kung lahat ng mga yan, mga predecessors natin sa online booking space ay nagagawa na, ano kaya yung hindi pa? Tama po. So, doon po natin na-invento ang concept ng AYS. Ayan. Ang AYS po, ladies and gentlemen, ay isang klase ng online booking platform na pwede kang mag-book ng mga trabaho at mga serbisyong skilled at professional man na iyong kailangan. Ayan po yan. At pwede po kayong magnegosyo dito sa aming space. Ayan po yan. So, explain ko lang po kung ano nga po ba ang mga kagandahan nito. Pero bago tayo makarating doon sa topic na yan, ay syempre pag-usapan po muna natin bakit nga ba nag-start ang AYS. Actually po, naniniwala kami na ito po ang next big thing sa online booking. Ayan po yan. Ibig sabihin po yan, next na mauuso at isa sa pinakamalaki na industry size ng online booking na mangyayari sa ating bansa. Simula po noong 2021 kami na po ay nag-aral at nag-develop ng ating platform at naniniwala kami na ang negosyong ito o ang platform na ito ay nasa right timing. Bakit? Hindi mo na kailangan pang turuan ng mga Pilipino gumamit ng smartphone dahil halos lahat tayo marunong na. Sumunod, meron itong sustainable market na pwedeng tumagal ng more than 50, 60, 70 hanggang 100 years. At ang kagandahan po nito, ang EYS po ay nagpo-promote ng safe, secured, at meron pong variety of options pagdating po sa lahat ng klase ng market. Ibig sabihin po niyan, tayo po ay nag-cater mula po dun sa low-end hanggang mid-end hanggang luxury o high-end market. Ayan po yan. Meron tayong mga service provider na compatible sa mga market na ito. Ang kagandahan po niyan, naniniwala din po tayo na dito sa ating opportunity pinapasok ay meron pong tremendous growth. In fact nga po, nagkakaroon po ng pagtaas ng urbanization dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, dumadami po yung mga areas na nagiging urbanized at dumadami po lalo at parami pa lalo ang middle class sa ating bansa. Ibig sabihin, tumataas ang buying power ng mga Pilipino. In fact, makikita nyo po yan, marami mga nagsusulputan na ngayon ng mga comfort foods, di ba? Na magulat ka, may sobrang mahal, may sobrang mura, kagaya ng mga milk tea, ng mga coffee shop, na kung saan isang presyo ng milk tea, 2 kilong bigas na. Tama po ba? Kumbaga maraming Pilipino ang nai-involve into getting these kinds of comfort foods na patunay na tumataas talaga ang buying power natin. At alam niyo po, out of 100 million Filipinos, 83% po dito sa atin ay marunong gumamit ng internet. Ayan po yan. At out of 100 million Filipinos, mga kapatid, 74% naman po dito ay smartphone users. Ayan po, ganyan kalaki ang market po natin. Million. Ayan po siya. At syempre, tayo mga Pilipino daw po ay technological ready. Ibig sabihin, marami sa atin ang involved na sa paggamit ng social media at paggamit ng online transactions o paggamit po ng online payments. Ayan. So karamihan po sa atin na introduce dyan sa Maya, GCash, tama na, pwede kang mag-pay online. Tama po. And syempre, alam niyo po ba na for the next 10 years, ito pong growth natin sa urbanization ay tataas pa. Ayan po, nag-expect pa po na mag-project pa ng 60% more. Ayan po siya. Ngayon po mga kapatid, to discuss the industry size na pinag-uusapan natin, alam niyo ba kung gaano ka-big time itong ating topic for tonight? 781 billion lang naman na industry size ang ating pinag-uusapan. And take note po, wala pa pong nag-digitalize sa mga ito. Ibig sabihin, wala pang nagko-consolidate na isang app. Pwede ka nang mag-book ng mga yan. Ayun po yun. And to give you the proper data kung gaano kalaki itong pinag-uusapan natin, kung nalalakihan ka na sa tatlong ito, mga kapatid, kung nalalakihan ka na sa Career Express and Parcel Delivery, ayan, na nasa 75.8 billion, alam na natin kung anong kulay yan, di ba? At anong app yun? At sa online food delivery naman, ayan, kulay pink na nasa 247 billion. At sa ride-hailing naman na kulay green with food delivery and actually, ito, at lahat ng klaseng ride-hailing meron na sila ngayon, 262.7 billion at makikita natin ang ganda na natutulong nito at laki ng industriya nila, mga kaibigan. Ito po pinag-uusapan natin ngayon, gabing ito, ay ganito kalaki. Ayan. Di hamak ho na napakalaking potensyal at kayang i-times 4 o i-times 7 pa yung nakikita natin sa ating mga predecessors na online booking platforms. At ang kagandahan po niyan, imagine po ninyo, paano kung magiging kasama po namin kayo na i-digitalize yung industry na yan. Ayan. Kumbaga pag dumating na sa punto na kasisikat na tayo ng mga predecessors natin, gaano kaya kalaki ang may tutulong nito sa bawat Pilipino. Ayan po yan. So, ibig sabihin, kung promising yung una ko pinakitang tatlo at nakakita tayo ng resultang maganda sa kanila, ang tendency po niyan is, mas promising itong topic natin tonight. Ngayon, let me introduce you doon na sa kitaan. Paano nga ba kami kikita dyan, Sir Gerard? O, ito na po. Let me introduce you to the Neopreneur concept. Ang Neo po, ang ibig sabihin po niyan ay bago. Ayan po yan, no? Latin word for new. Kaya nga po, ang pangalan po ng kumpanya natin, Neo Network. Ibig sabihin po, makabagong mga branches ng pwedeng pagkakitaan, Neo Network of Technologies. Ayan, makabagong branches ng mga teknolohiya na pwede pong maging negosyo. Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan po ng Neopreneurship concept, mga kapatid, i-introduce ko po kayo sa roles or flow, how an entrepreneur can benefit from the platform. Ayan po yan. Alright? So unang-una, start po tayo ng flow natin. Siyempre, mag-start po tayo sa isang neopreneur. Yan po ang future ngayon. Si neopreneur, ang tawag po natin dyan ay service provider and lister. Ibig sabihin po niyan, yan ang ating early adopter sa isang local area. Yan po ang nag-negosyo ng EYS sa kanyang area at nag-endorse ito sa kanyang mga peers and friends. Ayan po yan. Si neopreneur at tumutulong kay EYS na maghanap ng mga quality at reliable na mga service providers na kanyang i-enroll sa EYS app. Ayan, nakuha po ba? At every time na nabubuo ang service provider, ay si neopreneur ay tumatanggap ng passive income galing doon. Ayan, nakakuha po. So, syempre, let's go into the process na. Si neopreneur, maghanap ng service provider. Yan, halimbawa po, wedding singer. Ayan. Ang wedding singer po ba ay isang klase ng service? Yes. Kaya in demand yan. Tama po ba? Ngayon, ang role naman ni AYS ay siya ang technology provider, opportunity giver, and SP verifier. At the same time, siya na rin po ang nagpapasa niyan sa customer, ang nagbibigay ng visibility. So once na tayo ay mayroong bride-to-be na nag-search sa AYS app at nakakita ng wedding singer at yun ay kanyang binook sa araw ng kanyang wedding, ito po ang pwede kitain ng bawat isa. Ayan po yan. Si neopreneur, mga kaibigan, ay kikita ng 5 to 10%. Ayan po yan. Si service provider naman ho, ay kikita ng up to 80% at si AYS naman ay mayroong 10%. Ayan po yan. Ngayon, alam niyo po ba na ang nangyayari, itong pricing na to ay pinakamababa in the market? Bakit? Kasi si Grab, 33%. Si
Si Foodpanda, ganun din, 30%. Si Shopee, ganun din ho, 30% din. Tayo po, ang kinukuha lang po natin sa booking, 20% lang. Ayan. Malaking-malaki pa rin po ang napupunta kay service provider. Ano naman yung mga pwede nating kitain or mga modes of earnings dito po sa ating negosyo? So, una-una, meron po tayong 7 ways to earn. Ang first way to earn po natin, mga kaibigan, is si Neopreneur, pwede rin hong maging service provider. Ayan po yan. So, maganda po yan, you will get 90% of the booking. So, ngayon, ang kagandahan po nito, sa AYS kasi, si service provider ang nasusunod sa price. Ayan, bakit walang standard price? Simple lang po. Kasi pag nilagyan mo ng standard price yan, isang market lang ang tinatamahan mo. Halimbawa, ang standard price mo, pang low end lang, yung pinakamura. Maniwala po kayo yung high end, yung luxury market, hindi sila naniniwala pag sobrang mura feeling nila. Sobrang cheap. Ayun po yun. Pero, kung yan po, ang bawat service provider ay bibigyan mo ng kalayaan. Maglagay ng presyo according sa quality ng kanilang service. Tatamaan mo lahat ng market. Yung low end, yung mid end, at high end. Ayan po yan. Pag-usapan na lang po natin yung concept sa massage. Sa massage, meron pong iba't ibang klase ng presyo. Kahit po sa labas, ganyan din nangyayari. Tama po. May low end, may mid end, may super luxury. Nakagaya ng mga nasa high-end spa centers na 1,500 to 4,500. Meron din naman pong massage na 300 lang. Tama po ba? At natin, may mga market na pinupuntahan. Ganun din po dito. Ang maganda po niyan sa ating first way to earn, kung kayo po ay merong skill as a neopreneur, pwede nyo pong i-connect yan. Pwede rin po kayo maging service providers. Ayan po yun. Sumunod, second way to earn naman po natin is kung ayaw mo namang ilagay ang iyong skill at gusto mo lang maging business person inside our platform, pwede po kayo magrehistro o mag-enroll ng mga kilala ninyong service providers, alright? Sa AYS. At ang maganda po niyan, meron po yung pwede mo silang singilin ng enrollment fee na 500 pesos. So 500 times 30, 15,000, gawin na po na no. Tama po ba? Ngayon ganito po yan, mga kaibigan. Ang kagandahan po nito, yan po, lifetime na rin po sila. Wala na pong recurring fees or hidden charges or annual fees. Wala na pong ganun. That's lifetime. Ngayon, ang kagandahan po nito, paano naman kung wala kang kilalang service provider? Ito po maganda. Meron po kaming system na ituturo sa inyo na sa pamamagitan po ng ating digital marketing training, kaya mo punuin yung 30 slots na yan ng 2 linggo. Ayun po yun. Meron tayong sistema niyan na kung saan i-apply mo na lang. Ayun po yun. Ngayon po, ang kagandahan po nito, mga kaibigan, maraming mga neopreneur madiskarte. Ayan, bakit? Kasi yung iba, basta magaling ang ginagawa, nililibre nila ng enrollment fee. Bakit nila nililibre? Kasi po sa third way to earn, ito po talaga yung totoong kitaan. Sa totoong kitaan po nito, ang kagandahan po niyan, mga kaibigan, is, sabi dito, you will earn 5% for every service provider booking na nangyayari sa inyong platform o sa mga naipasok mong service provider, kada booking nila, meron kang 5%. Ayan, klaro po yun, Ngayon, mga kaibigan, ang kagandahan po nito, once naging neopreneur ka, dito ho, meron tayong training. Ulitin ko ho, merong training. Ang kagandahan po nun, mga kapatid, tuturuan ka namin magkaroon ng digital presence na kaya mong punuin yung 30 service provider slots na yan in 2 weeks. May kakilala ka man o wala kang kakilalang service provider. And in fact, yung mga neopreneur po na nasend sa inyo ng link na to, can attest to it, na kami po ay nagpapatraining talaga at natuturo kami ng mga tamang technologies and strategies to fulfill that 30 slots in 2 weeks. Ayun po yun. So kahit wala kang kilala, hindi importante. Gawin mo yung system, magkakaroon ka ng service provider. Ayun po yun. Ngayon, ang kagandahan po niyan, paano kung may kakilala ka pa? Tama ho. Ngayon, imagine, sabihin na lang po natin, meron kang na-register na teacher. Meron po ba kayong kilalang teacher? Ayan. Ngayon, yung teacher po na yan, syempre, hindi naman ganun kalaki ang kinikita niya sa kanyang regular job. Gusto rin niyang mag-participate sa gig economy. Tama po ba? At syempre, itap din yung 3 growing megatrends. Tama ho. Ngayon, ganito po yan, mga kaibigan. Ang kagandahan po ng konsepto natin na to. Syempre, ikaw mag-marketing para sa kanya. Tama? Siya naman mag-provide ng service. Ang kagandahan yan, pag yan sa app, every time na yan po ay nagbubook o binubook rather, meron po kayong 5% sa lahat ng booking ni teacher. Ngayon po, eto po yan. Imagine mo na lang kung marami kang teacher na nilagay. Nakalima ka. Ayan. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang magkaroon ng sariling tutorial center na mamuhunan ka ng pwesto, na magpa-construct ka, dahil sa AYS lang, sa maliit na puhunan, kumikita ka na sa tutorial industry. Maganda? Sumunod. Paano kung minilagay ka pang magaling manghilot o magaling sa massage? Ayan. Di ba? Yung mga therapeutic massage na yan. Tama? Ang kagandahan po niyan, mga kaibigan, ay siyempre, unang-una po sa lahat, kada booking, may 5% ka. At imagine mo to. Paano kung marami kang nilagay na expert sa massage? Pero ito, good news. Pansinin po natin. Isa lang ang puhunan mo, pero ilan ang negosyo mo? 2. Tama? Isang app, pero meron ka ng negosyo sa tutorial o tutoring industry, tama? Tutorial industry. At meron ka pang negosyo, saan? Sa tinatawag po natin na wellness or massage industry. Ayan. Nakakuha po. Panalo po ba yun? 2 na negosyo mo, isang app. Ito pa maganda, paano kung dinagdagan mo pa ng isa? Kasi meron kang mga sources naman o kakilala o na digital marketing po natin na mga home cleaners. Ayan, tama po ba? At ang kagandahan po niyan, alam niyo po, nowadays, ang home cleaning ay isang napakalaking industriya. Especially sa mga highly urbanized areas na sobrang busy, na nagtatrabaho, nagpapalinis na lang ng kondo, at kung ano-ano pa. Tama po ba? At alam niyo, hindi lang yan nasa highly urbanized districts, Even nga po, katabi ng mga areas na yun, ganun na rin po ang nangyayaring behavior. Ang kagandahan po niyan, pwede ka na rin kumita sa home cleaning industry. At ang maganda niyan, isang app lang, ilan na business mo? 3. Ngayon, ang maganda, pwede ka pala mag-expand. Hindi mo na kailangan magtayo ng mga pwesto, At ang kagandahan po niya, pinasok mo na rin yung nails industry, yung creatives industry, o yung photography and videography. Sama na rin natin yung locksmith, sama na rin natin yung tutor ng music, sama na rin natin yung home cleaning ulit, at yung aircon cleaning and repair industry. Napakalaki din po yan. Dahil ang Pilipinas sa isang tropical country, maraming nag-aircon po dito. At ang taas po ng demand sa paglilinis ng aircon at pag-repair niyan. So imagine, giving Filipinos opportunities na magkaroon ng customers. At bawat booking nila, meron kang 5%. At ang maganda niyan, tinarabaho mo ng isang beses, pero ang komisyon, sunod-sunod. Ayan, maganda po ba yun? Alam niyo po, nakakatawa, ang ating negosyo ay hindi lang po pang small area. Ito po ay non-territorial. Ibig sabihin, pwede po ito sa buong Pilipinas. Andito ka ngayon, sa Quezon City.
pero meron kang gustong ilagay na service provider na tour guide sa Palawan, pwede ba yun? Ay, pwede ho. Wala po ditong tinatawag na territorial boundaries. Ayan po yan. Paano kung nilagay ako ng doktor sa Roa City? Pwede ba yun? Pwede. Paano kung nilagay ako ng accountant sa Davao? Pwede pa rin ba yun? Pwede ho. Ayan po yan. Ngayon, bigyan ko po kayo ng sample projection. For example, meron po kayong 8 service providers na meron 5 bookings a day. So that is 40 bookings. Let's say, na 500 ang kanilang minimum booking. So 500, that is 20,000 a day. Kunin mo ang 5%, yan ay 1,000 pesos. 1,000 pesos na nangyari ng isang araw, kumunan mo 14,888, panalo na. O ito kunin mo araw-araw, 30,000 per month. Take note ha, 8 pa lang ang pinag-uusapan natin. Paano kung 30 yan? Tama? And to set the expectations right, mga kaibigan, imagine mo, na mahunan po kayo ng 14,888 sa ating business. Napakaliit na puhunan kung negosyo pag-uusapan. Tama po ba? Ang tanong po, may binayaran po ba kayo pwesto? Wala. Nagbayad po ba kayo ng mga empleyado o tao? Wala. Nagbayad po ba kayo ng kuryente? Wala. Tubig, nagbayad ka? Wala. Ibig sabihin po, ito ang business na walang operating expenses. Tama po ba? Kasi wala rin naman ginamit ng business supplies. Tama po ba? Walang umiikot na inventaryo. Tama po. Ibig sabihin yan, lahat ng pera papasok sa'yo sa AWS, diretso po sa bulsa ninyo. Ngayon, ikumpara po natin yan sa isang traditional na negosyo. Halimbawa po, sari-sari store. Yan po, na ang puhunan magkano? 50,000. Tama po ba? Ngayon, ikaw ay namuhunan 50,000, nag-operate ka sa sari-sari store. Siyempre, kailangan mo na ng location. Tanong, magbabayad ka ba ng renta? Oo. Tama? Sumunod, magbabayad ka ba ng tindera? Yes. Magbabayad ka ba ng kuryente? Magbabayad ka ba ng tubig? Tama. Siyempre, may mga permit kung ano-ano. Tama po ba? Pero ito po malupit. Hindi naman lahat na napupunta sa pera ng sari-sari store ay kinita na agad ng may-ari. Tama po ba? Kasi minsan, yung tindera mo, pag dumarating yung boyfriend niya, ano ba nangyari? Inaabot yung mga chichirya. O ito, magpiatos ka muna. O ito, mag-soft drinks ka muna. Paano ko nalaman? Nung bata ako, nakikita ko yan. Ngayon, ito po yan. Hindi lahat ng kinikita ng sari-sari store dumidiretso sa bulsa may-ari dahil mayroong mga gastusin. At may mga gastusin na hindi rin naasahan. Di ba? Kagaya ka ng libre yung tindera mo. Tama po. So, kumbaga, kung ikukumpara mo ang puhunan ng sari-sari store na 50,000 at puhunan ng AYS, may di hamak na mas panalo itong pinag-uusapan natin. Tama po ba? Ngayon, ang kagandahan po nito mga kaibigan, sino gusto ng good news? Ayan, comment mo naman sa comment section kung gusto mo ng good news. At kung isa ka sa unang 5 na magiging neopreneurs natin tonight, tayo po ay namimigay ng special promo. Ano po yun? For the first 5 na magiging neopreneurs natin tonight, yung 5% mo, gagawin kong 10% lifetime. Ayan. And these are for the first movers, no? First mover advantage po ang tawag natin dito, na ginagawa po natin 10%. So imagine kung 10% yan, mga kaibigan, walang service provider, kunin mo 5 booking, then po ay magiging 20K a day, kunin mo 10%, that is 2,000 pesos. At magiging 60,000 pesos na potential income mo kung wala pa ang yung service providers, paano kung 30 na yan? Ngayon ito po maganda mga kaibigan, mga kapatid na nanonood ngayon, no? 60,000, makabayad ka na ba ng utang mo sa credit card? Oo naman. Yung balance mo ba sa tuition fee ng anak mo, kaya mo na babayaran ng cash? Oo naman. Ito pa, yung matagal ng hinanain ng pamilya niyo sa probinsya na bubong na hindi natin mapalit-palitan kasi kailangan palitan buong bubong, di ba? Kaya mo na bang palitan? Oo naman. Tama po ba? Ngayon ito pa, ang kagandahan po nito, yung hinuhulugan mo bang sasakyan na minsan nagkukulang ka pa ng paghulog. Magkukulang pa ba? Hindi na. Bakit? May AYS kasi. Tama po ba? At ang maganda po niyan, ito pa po pinaka masarap sa pinapasok po nating industry. Kumikita ka na. Nakakapagbigay ka pa ng trabaho sa mga Pilipino. Kumita ka, may kumita ding iba. May pamilya na nagkakaroon ng dagdag savings, may pamilya na nakakapag-aral ng anak, may pamilya na natutulungan ng pangtustos nila dahil sa'yo, dahil naging neopreneur ka. Maganda po ba yun? Maganda? Alam niyo pa mga kaibigan, hindi lang po yan. To spice everything, ang next way to earn po natin is, ito po naka-promo din ito, di ba? At right now, if you appreciate this opportunity, right now po, ang fourth way to earn po natin ay naka-unlimited na AYS user registration. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka lang sa service provider kumikita ng 5%. Pati din sa mga napadownload mo bilang isang neopreneur. Ano ibig sabihin nun? Pag-downloadin mo ng AYS ang iyong mga kapatid, kaibigan, kakilala, katrabaho, yung mga kakaipo ninyo, kaibigan, kapatid, katrabaho, kakilala, kakabatian, yan, kasimbahan, isama mo na rin. Kahit po yung mga kaaway, mga kapatid, ayan, isama na rin po natin yan. Every time na nagbubook sila sa AYS ng mga serbisyo, 5% po na binubok nila sa buong buhay nila, income po ninyo. Ayan, maganda po ba yan? Ayan, ibig sabihin, hindi lang po tayo kumikita sa services, tatalin po sa customers. Ganyan kaganda ang neopreneurship opportunity. Ngayon, kung ito po kakaririn po ninyo, imagine mo ilan ang friends mo sa Facebook. Meron po ba dito ang friends po ninyo sa Facebook? Dalawa lang. Mami at daddy pa. Hanggang naman ganun. Tama po ba? Yung iba po sa inyo, siguro meron 500. Yung iba may 1,000. Yung iba sa inyo, grabe, may 3,000. Tama po ba? Imagine getting only 25% ng mga yan. Imagine po natin ano mangyayari. At paano kung karirin mo? Imagine, you'll get 50 users equals to 50 bookings per day, no? In one day. With a minimum booking fee of 1,000 pesos. That is 50,000 total bookings. Kunin mo 5%, meron kang 2,500. Tama ho. O ito, pwede na po ba sa atin, nagpa-download lang tayo ng AYS sa lahat ng mga kaibigan kakilala natin, meron na tayo 75,000. O paano po mangyayari yan? Simple lang. Malala nyo po yung dashboard ninyo, yung online website. O doon po, pwede nyo makuha yung inyong registration link or registration QR code. Nagamit po ang link na yan at QR code na yan, mga kaibigan, ipapasa nyo lang po yan sa inyong mga tropa o inyong mga kakay, yung mga kaibigan, kakilala, katrabaho, kasimbahan, kabatian. Ayan. At ano-ano pang kakay, kaaway, isama na rin po. Ang kagandahan po ng mga kaibigan ay una-una po sa lahat, pag na-download po nila yan gamit ang link ninyo at QR code ninyo, naka-link na po ang kanilang apps account ninyo forever. At ang good news po doon, lahat ng transactions nila sa ating platform ay meron kang rebate na 5%. At ang maganda doon, kita mo, gamit ko yung dashboard, halimbawa po, nagpamasahe siya 2 weeks ago, kita mo yon sa iyong dashboard. So, pwede mo siyang tawagan, oy friend, nakita ko 2 weeks ago, nag-book ka ng massage, syempre alam mo, ang massage, dapat yan, every 2 weeks at least meron ka. Baka masakit ang likod mo sa stress mo, o baka na-stress ka sa work mo. Meron akong service provider na pwede ibigay sa'yo. Ayun po yun. So, ang kagandahan nun, pwede kang mag-resell ng bookings, no? At ang kagandahan nun, paano kung user na nag-book, ang binook niya, service provider mo?
Ayan. O, di ba? Eh, di, magkano nakita mo? 10% na. Eh, paano kung first mover ka pa, may additional ka pang 5%. Eh, napakaganda po talaga ng ating opportunity. Ngayon, pagdating naman po sa tinatawag na social networking, eh, ganun din ho. Nagko-connect din mo tayo at nag-invite din mo tayo. Ini-invite natin yung mga kaibigan natin ng high school para maging friend. Tama? At kung nakita ka ng mutual friend through that connection, ina-add mo na din. Sila, ganun din, vice versa. At usually, yan po, nakita natin sa Facebook, Instagram, TikTok, at YouTube. Ayan, sa YouTube, nagpapa-subscribe ka. Di ba? Nag-invite ka na, subscribe naman ako, follow for more. Ayan, so, nag-iimbita ka. Tama po ba? So, ibig sabihin, sa social networking, nag-invite ka, nagko-connect ka ng tao. Sa networking naman namin sa information technology, ganun din. Nag-invite ka ng software, pinag-connect mo sila. Di ba? Ngayon, pagdating naman po sa events, alam niyo po ba may ganun din? Ayan po yun. Yung events, networking. Alam mo ibig sabihin nun? Meron kang product. Gusto mo makilala ka o supplier ka. Eh, syempre, pupunta ka ng expo. Ayan. Tama po ba? Ayun yun. Ngayon, networking pa din yun. Sumunod, ito, yung network marketing, o baka dito ko kayo pamilyar. Yung mga nagbebenta ng lotion, nagbebenta ng supplement, nagbebenta ng sabon, nagbebenta ng gluta, nagbebenta ng kape. Ayan, pamilyar po ba kayo dyan? Yan naman, nag-invite ka ng mga tao para magbenta ng mga produkto na yan. Ngayon, sa EYS po, ito naman po tayo. Ito yung flow natin. Service, si Neopreneur, nag-invite ng service provider na ine-enroll natin sa marketplace, na kinoconnect po natin sa EYS, na kinoconnect po natin sa mga nag-download at magda-download pa. Yan po ang flow ng networking natin. So, tawag po natin dyan, EYS, Neo Network Networking. Ayun po yan. Na kung saan, papansin mo, connect. Ngayon, ano yung hindi maganda na iniiwasan natin o yung Ponzi scheme na tinatawag? Hindi ibig sabihin na networking, Ponzi scheme na. Kasi bakit? Itong sa IT ba? Ponzi ba yan? Ito bang social networking? Ponzi ba to? Ito bang events na to? Ponzi ba yan? Ito, paano mo nasabing Ponzi to? May mga produkto to. Ang Ponzi scheme, ito po yun, explain ko, no? Ang pyramiding o Ponzi scheme, sinasabi po nila, ay nag-form po yan ng pyramid. Kaya nga po pyramiding, no? Ang problema dyan, wala po yung produkto. Walang serbisyo. Walang opisina. Walang legal na papeles. Ang promise nila dyan, kikita ka nang wala kang gagawin. Ibig sabihin, invest ka dito, kikita yung pera mo ng 30% weekly, tapos hayaan mo lang doon. Wala ka nang gagawin talaga. Ganun yan sila. At ang problema natin dyan, ayaw natin yan. Dahil maraming inaargabyadong tao yan. Tama ho. Ngayon, ang maganda, dito po sa EYS, sobrang layo po natin. Hindi po milya-milya. Universe po ang layo natin sa konseptong ito. Ganito po yan. Ang apple servisyo, merong produkto at merong servisyo. In fact, meron nga po tayo na nagbibigay ng trabaho. So, anong illegal doon? Tama po ba? Ano ka Ponzi doon? Tama po. Sumunod, meron tayong legal papers. At meron tayong opisina. Ayan. At the same time, kung kami illegal, hindi mo kami makikita sa Play Store. Hindi mo kami makikita sa Apple Store. Dahil ang hirap makapasa na magkaroon ka ng sarili mong legitimate doon na upload ng app o ng software. Dahil po yan, pag nag-update, ano po, kumbaga minsan may mga exam pa. Ayan yan. So pagdating sa data privacy, kasama na rin po lahat yan. Ano po. Siyempre, ang maganda po sa atin, ang maganda, ito po, effort-based business. Malala mo kanina, lahat ng pinakita ko, the way to earn, natin may effort. Pero ang pinagkaiba lang natin sa ibang industry, pag ikaw nagbenta ng sasakyan, nag-effort ka. Pero after nun, kailangan magbenta ulit ng sasakyan. Tama po ba? Pag ikaw nagbenta ng kondo o nagbenta ng bahay, mag-effort ka. Pero after nun, kailangan magbenta ulit para kumita ka. Tama po ba? Ngayon, ikaw nagbebenta ka ng nasa industry ka ng retail, ganun din. Nagbebenta ka ng mug, nagbebenta ka ng phone, nagbebenta ka ng electric fan o nagbebenta ka ng gym equipment. Kailangan mo ulit makabenta para kumita ka. Tama po ba? Ganun din. Kung nasa food industry ka, kailangan may bumili sa'yo ng pagkain para kumita ka ulit. Tama po ba? Ngayon, maganda po sa mga entrepreneurship concept po natin. Dito may effort din. Isang beses, magre-refer ka, magsosourcing ka ng service provider. Pero ito maganda. Isang beses mo tinatrabaho, pero okay lang ba? Tuloy-tuloy naman ang income. Okay lang. Isang beses mo tinatrabaho, isang beses ka nag-sourcing, pero every time na nabubook yan gamit ang ating marketplace, ang ating app, sunod-sunod naman ng 5% commission mo. Tama? Kumbaga isang effort, pero napapakinabangan mo ng tuloy-tuloy. Ayan po yan. Para ka nagpaparenta ng bahay, isang beses mo binili, pero nagpinaparenta mo, buwan-buwan meron kang kita. Tama? At alam niyo po, yan ang aming way in order for us to do the business on a nationwide scale. We need allies like you na magkakaroon ng interest dito po sa ginagawa po natin na napakagandang platform. Ang success is a matter of choice. Pinipili. Hindi po kusang aksidenteng nangyayari. Sa buhay po natin, araw-araw may mga dumadang opportunities. May mga opportunity na tinatawanan lang natin. Mga opportunity na kinakalimutan lang natin. At may mga opportunity na ginagrab po natin. Ngayon ang EYS po, kumakatok po sa harapan ninyo bilang isang opportunity. Ang tanong, anong gagawin mo?